Diyos, manlilikha, manunubos at diwang patnubay. Amen. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Kailangan natin ang ganitong uri ng pag-asa. Halina, sambahin natin ang Panginoon na nakipagtagpo sa mga dako kung saan tayo naroon. Halina, buksan ang ating mga sarili sa isang Diyos na nagtaas sa atin. Tayo pong lahat, narito kami upang sumamba. Narito kami upang ipagkaloob ang aming sarili sa Diyos. Sabay-sabay po tayo na manalangin. Diyos na narito sa iyong paglalakad sa ibabaw ng tubig upang katagpuin ang mga alagad, katagpuin mo rin po kami sa kalagitnaan ng mga unos ng aming buhay. Diyos na nagpapanibago sa iyong pagsagip kay Pedro sa tubig, itaas mo rin po kami mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa. Mula sa pagkasira tungo sa pagkabuo, mula sa kamatayan tungo sa buhay. Diyos na naglalakbay, pangunahan mo po kami sa aming mga daan at gawin ang iyong nais sa pamamagitan ng aming mga buhay.
Sa umagang ito ng aming pagsamba, nawa ay patuloy naming mabatid ang katotohanan na nais mong ituro sa amin. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na nabuhay at naghari na kasama mo sa pakikiisa ng banal na Espiritu, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Paanyaya sa pagsisisi. Kasama natin ang Diyos, narito si Kristo, at ang banal na Espiritu na nagbigkis sa ating lahat. Subalit ating itinuon ang ating pananaw sa mga hamon ng buhay at nawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos na humantong sa pagkahulog sa kasalanan. Makakapagsimula tayong muli at tingnan ang bagong daan ng pagiging tayo. Isinantabi natin ang mga panaginip ng iba at nadama ang takot sa pagiging kahulugan nito. Mahal tayo ng Diyos at tayo ay Kanyang itataas mula sa alon ng kawalang tiwala. At ang banal na Espiritu ay sasagip sa atin mula sa agos ng walang katiwasayan at pagiging malayo. Sa sandaling ito ng katahimikan ay ating ikumpisal sa Diyos ang lahat ng ating pagkawalay sa Kanya at sa isa't isa. Maging panatag at huwag matakot. Ang lahat na tumawag sa pangalan ng Diyos ay maligtas. Tayo ay pinatawad. Pasalamatan natin ang Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, ang pagpala at umiibig ng patuloy sa amin. Nagpapasalamat kami sa umagang ito dahil sa iyong kagandahang loob na hindi kailanman nagkulang, na laging sagana upang makita namin ang iyong mapagpalang kamay sa bawat pagkilos ng aming mga buhay at ng buhay ng aming mga kaibigan, mga kapatid at mga kamag-anak. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kaming mabuksan ang aming paningin sa pagkakilala, hindi lamang dahil sa iyong saganang biyaya, kundi dahil sa iyong paghahanda upang kami sa aming buhay bilang mga tao ay makasumpong ng kahabagan sa iyong paningin. Salamat po dahil sa aming Panginoong Hesus na nagkaloob ng kanyang sarili upang kami ay mabigyan ng buhay at panibagong buhay upang mapatawad ang aming mga kasalanan, upang kami maiharap ng matuwid sa iyo at matulungan kaming maghanda patungo sa kalangitan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkaloob sa pamamagitan niya at ang Espiritu Santo sa kanyang pagkilos upang ang higit na maraming mga tao ay makakita ng pangangailangan sa iyo. Panginoon, ngayon pong umaga, dinadalangin namin ang aming mga kapatid sa kanilang kalagayan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong biyaya ay magiging sapat para sa bawat pamilya
na apektado ng pandemic na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga nasa isolation room. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang kanilang mga kamag-anak at kanilang mga mahal sa buhay na patuloy magtiwala sa iyo at alalahanin na ikaw ay magiging sapat para sa kanila. Pagpalain mo po ang kanilang buong pamilya. Iwas mo, Panginoon, ang iba nilang mga miyembro ng pamilya na maaaring maapektuhan ng sakit na ito. Salamat po sa iyong kagandahang loob, sa iyong pagpagaling, sa iyong masaganang pagtulong at pagbibigay ng encouragement sa kanila. At sa amin ay patuloy na pagkakatiwala upang ang aming mga kapatid ay gumaling at magkaroon ng isang maayos na pamumuhay sa hinaharap. Ganon din ang kanilang buong pamilya. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pangunguna ng patuloy sa aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Hawakan mo po sila at tulungan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kung paanong kami binabantayan mo, sila rin ay iyong babantayan upang patuloy silang makapamuhay ng normal at mayroong pagkakatiwala at ang kanilang pananampalataya ay lumago dahil sa pagnanais na ikaw ay sambahin, luwalhatiin at basahin ang iyong salita at manalangin at sumamba na kasama ng iba naming kapatid. Panginoon, dalangin po namin ang buong iglesia. Huwakan mo po kami. Inaasahan namin, Panginoong Diyos, na patuloy mong bubuuin ang iyong mga anak sa panahong ito ng pagbibigay ng diin sa pagmimisyon. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na buksan mo ang aming paningin sa mga oportunidad upang maipahayag ang iyong salita. Marami pong mga tao nangangailangan at alam namin na kung ang bawat isa sa amin ay magkakaroon ng pagnanais na madala ang iba, ikaw, Panginoon, ang tutulong at magliligtas sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sapagkat papatnubayan mo ang bawat isa sa amin at palalakasin mo kami. Gagawin mo, Panginoon, ang aming mga buhay ay maging paraan upang masumpungan ng mga tao ang lubos na pagkakatiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang aming manggagawa at ang kanyang mga kasama. Inasahan namin, Panginoong, tutulungan mo upang maihanda sa darating na mga panahon ang lalo at lalong pagbibigay ng panahon upang ikaw sambahin at luwalhatiin. Dalangin namin, Panginoon, na maging bahagi ang bawat isa sa iyong mga anak na nangunguna upang ang buhay espiritual ng iglesia ay magpatuloy na lumago. Pagpalain po ang buong kalaganapan. Tulungan mo po, Panginoon, ang United Church of Christ in the Philippines at ang mga namumuno. Salamat, Panginoon, sapagkat pagkakaisahin mo kami sa layunin ng pagdadala ng iyong salita sa iba. Ito ang aming dalangin ito. Inaasahan namin ang iyong pangunguna. Kahit po sa umagang ito, bayaan mo pong mapagpala ang iyong salitang ipapahayag sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang bawat tahanan na bukas upang ikaw ay pakinggan at luwalhatiin ang iyong pangalan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa Aklat ni Mateo, Kabanata 14, mga talatang 22 hanggang 33. Basahin po natin ito ng sagutan. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisip siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na. Ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang lumalakad sa ibabaw ng tubig
Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral sa bukal na malinaw at ng kanyang pagmamahal. Ikaw ang aking panglaban.
Good morning. It's second Sunday of August, Mission Month, and at the same time, our 10th Sunday after Pentecost celebration. Patuloy nating purihin ang Diyos sa Kanyang pangunguna sa atin at sa ating sambahayan, maging sa ating sambayanan. At sa panahong ito kung saan napaka-unstable ang ating kalalagayan sa bagong pinatupad na MECQ, ay lalo nating kailangan ang sama-samang pagdadalanginan at pag-alalayan sa isa't isa upang ang kapanatagan at kalakasan ay atin laging maramdaman sa tulong ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal na Espiritu, ay lumalapit kami sa iyo upang iyong tulungan na maunawaan ang mga mensahe na ngayon ay aming pagbubulayan. Sa pamamagitan nito ay patuloy naming madarama ang kalakasan na nagmumula sa iyo at ang pangunguna sa amin, habang ang kalakasang ito ay aming ginagamit sa araw-araw naming pagkilos at paggawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Para sa pagbubulay natin sa linggong ito, ay isa na namang very familiar text ang ating paghahalawan ng mensahe. Ang kwento tungkol sa paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig at ang nangyayari kay Pedro na humiling sa kaparihong pagkakataong makaranas ng paglalakad sa ibabaw ng tubig. Mayroong isang kwento na maaaring narinig na natin. Ito ay tungkol sa isang tao na naglalakad malapit sa isang bangin. Sa kanyang paglalakad ay biglang nawala siya ng balanse, kung kaya siya ay nadulas. Sa kanyang pagdadaos-os, bago siya sumapit doon sa pinakamalalim na bahagi ng bangin, ay may nahawakan siyang bigla na isang root, isang gamot, na dumikit doon sa tabihan. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, "Tulong! Mayroon po bang tao diyan? Tulong po at iligtas ako." May isang tinig na sumagot, "Ako ang Diyos. Maaari kitang iligtas. Naniniwala ka ba? Gusto mo ba talagang tulungan kita?" "Opo, Panginoon," sagot ng tao. "Naniwala po akong higit kaysa iyo pang nalalaman. Please, tulungan po ninyo ako." "Okay," sabi ng Panginoon. "Ililigtas kita. Ngayon, bumitaw ka." "Ano?" sagot ng tao. Sabi ng Panginoon, "Bitawan mo ang pagkakahawak mo sa root na iyon at ililigtas kita. Magtiwala ka sa akin." Napaisip ang tao. Pagkatapos ay biglang sumigaw, "Mayroon pa po bang ibang tao diyan?" Saan ba ang lugar ng ating pananampalataya sa panahon ng kagipitan? Sa panahon ng pagsubok? Sa panahon ng bagyo? May ibang nagsasabi, kung may pananampalataya ka, ang buhay ay magiging smooth sailing. Na kung may pananampalataya ka, pagagalingin ng Diyos ang iyong karamdaman at babantayan tayo ng Diyos sa lahat ng panganib. Kung may pananampalataya ka, or kung malapit ka sa Diyos, so on so forth, ganito ang mangyayari sa iyo. Sa talatang ating binasa, matapos ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 mga tao, ay kanyang pinapaalis ang kanyang mga alagad. Sa salaysay ni Mateo, ay sinasabi doon na agad-agad pinapunta ni Jesus ang mga alagad sa bangka at mauna na roon sa kabilang dako. Sinasabi na matapos ni Jesus magpapakain sa napakaraming tao, ang mga ito ay nagnanais na babalikan si Jesus at upang gawin siyang hari. Sa pilitan na gawin siyang hari.
sobrang na-overwhelm sila sa ginawa ni Jesus, no, sa mga ginagawa ni Jesus. Kaya nagkaroon ng malakas na approval ng mga tao na gawin sa pilitan siyang maging hari, gawin siyang hari. At dahil dito, dahil sa estado at kalalagayan ng Palestina, kung ito ay mangyayari, ay maaaring magkaroon ng revolusyon. No. Mahirap ang ganong kalalagayan. At dahil doon sa sitwasyong iyon, ay maaaring magpapalala din yung kaisipan ng mga disipulo na katulad ng kaisipan ng mga tao. Na si Jesus nga talaga ay tunay na makapangyarihan at magiging kanilang panibagong hari. Dahil dito ay pinaalis kaagad-agad ni Jesus. Ito yung dahilan na ang mga alagad ay pinaalis agad ni Jesus upang patatahimikan muna ang kanilang kalalagayan. Samantala, si Jesus, ang ginawa naman niya ay umahon sa burol upang manalangin. Nag-isa siya doon at inabot ng gabi. Naabot na ng gabi. Samantala, nasa laot naman noon ang bangka na sinakyan ng mga alagad. At ito ay sinalpok-salpok ng alon sapagkat ang hangin ay pasalungat doon sa pinupuntahan nila. So, madaling araw na nang sumunod si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa ganitong kalalagayan, mayroong iba't ibang interpretasyon ang lumalabas. No? Subalit ang mga katotohanan ito ay mayroong dalawang nagbibigay na nakaani ng malapit doon sa interpretasyon na ninanais ng marami. Ang iba ay tinuring itong isang tunay na himala ng paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Ang iba naman ay maaaring nangangahulugan, ay tinitingnan itong nangangahulugan na ang mga alagad ay dinala ng hangin patungong laot sa bandang northern shore at dumating si Jesus mula sa bundok upang sila ay tulungan nang makita silang nahihirapang makausod. Dumating si Jesus na naglalakad sa gitna ng malakas na alon papunta sa bangka, yung normal. Habang malakas yung storm, ay pumunta si Jesus na naglalakad. At nang makita siya ng mga alagad, ay sobra silang natakot. Alinman sa mga interpretasyong ito, ang ating pipiliin, ang pangunahing katotohanan at mensahe ay malinaw na inihahatid sa atin na sa panahon ng pangangailangan ng mga alagad o maging natin, mga tao, ay nandoon si Jesus upang tayo ay tulungan. Nasa mga pagkakataon ng sila ang mga alagad o tayo ay nasa pangangailangan, ay naroon si Jesus palagi upang tayo ay sagipin at iligtas. Totoo na sa buhay ang hangin ay umiihip na makasalungat. Lagi natin yang nararanasan, mga realidad ng buhay. May mga pagkakataon na lubos na malakas ang ihip nito na hindi natin makakayanang mag-isa. Sa mga sirkumstansyang itong dumarating, maging sa mga tukso, sa ating mga kalungkutan at sa ating mga pagdidesisyon, kung saan ay nagdudulot sa atin ng mahirap na kalalagayan. But at such a time as this, hindi naman kinakailangan na mag-isa tayong mag-struggle, makikibakan ito. Dahil si Jesus ay dumadating sa mga panahon ng atin siyang kinakailangan. Nag-aabot ng kanyang mga kamay upang tayo ay ililigtas. At nagsasabi, nagpaparinig ng kanyang tinig na magsasabi sa atin, have no fear. Don't be afraid. Kung kaya hindi talaga kailangan kung anuman ang kalalagayan at interpretasyon o insidente meron sa ating nakikita,
Sa talatang ito, ating tinitingnan na si Jesus ay dumarating sa atin sa panahon man ng mga alagad sa kanilang pagmiministeryo. Ang presensya ng Diyos ay isang simbolo, isang sign, isang palatandaan na ang Diyos palagi ay naroroon. Kung ang hangin ay sumasalungat at ang mahirap na kalalagayan ay dadating sa ating mga buhay. Mayroon pa tayong isang mahalagang tingnan sa talatang ito na magbibigay sa atin ng karagdagang mensahe. Sa talatang 28 hanggang 33 ay ating mababasa at nais kong basahin muli ito. At nagsasalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamban siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi niya. Sinasabi na ang pangyayaring ito kay Pedro ay naglalahad ng mga katangian na maganda nating isalamin sa ating buhay. Una, si Pedro ay gumagawa at kumikilos ayon sa kanyang mabilis na pag-iisip. He was acting upon impulse and without thinking of what he was doing. Dahil dito palaging nailalagay sa pagkakamali si Pedro sa kanitong desisyon ng walang maayos na pagtingin at pag-iisip sa tunay na kalalagayan at sitwasyon. Ika nga yung sa term natin, impulsive ang ugali ni Pedro. Marami sa atin, impulsive, agad-agad gumagawa ng mga bagay at pagdedesisyon na walang maayos na pag-iisip. Kung ating maalaala, sinabi ni Pedro na manatili ang kanyang loyalty kay Jesus kahit ano pa ang mangyayari. Subalit sa ating nalalaman, sa kabila ng kanyang sinumpaang forever loyal kay Jesus, he denied Jesus 3 times. Di po ba? Subalit, dahil sa ganitong kalalagayan at ugali ni Pedro, hindi siya nananatiling failure. Sinasabi that Peter might sometimes fail, but his heart was always in the right place, and the instinct of his heart was always love. Kaya sa kanyang pagkakamali, lagi siyang tumatayo, nakakatayo at nanatili na matatag. Pangalawa, because Peter acted on impulse, he often failed and came to grief. Palaging nais ni Jesus na tingnan ang bawat sitwasyon at suriin ang mga bagay-bagay bago ito gagawin. Subalit si Pedro ay talagang ganun siya kakaagad. At kaya siya ay nagkakamali. Kung ating malalaman, naging tapat si Jesus sa kanyang mga alagad at lagi silang pinalalahanan na hindi madali ang pagiging tagasunod niya. It's not easy to be Jesus follower. Yun ang lagi niyang pinaalaala. Dahil they have to take up their cross
each day bago sila makasunod kay Jesus. Yun ang kanyang sinasabi at pinalaala. Yes, tunay na si Jesus ay naging tapat sa kanila. At ito rin ay paalaala sa atin. Dahil dito, tayo minsan ay nahulog at nagkakaproblema sa ganitong sitwasyon. Sinasabi na a great deal of Christian failure is due to acting upon an emotional moment without counting the cost. May halaga ang ating pagsunod katulad ng sinasabi ni Jesus. Pag hindi natin ito titingnan sa ating buhay at ine-expect ang mga bagay na mahihirap na dadating sa atin, bagamat ayaw natin, mahihirapan tayong pumusod sa ating buhay. Kaya sa bawat hakbang na ating gagawin, kailangan ang maayos na pag-aaral, maayos, healthy emotions, bago natin ang gawin ang mga bagay upang hindi tayo masasadlak sa mahirap na kalalagayan maging sa kalungkutan. But Peter never finally failed, for always in the moment of his failure, he always shout and ask for Jesus' help. Ito ang napakagandang nangyayari tungkol kay Pedro. Sa bawat sandali na siya ay nagkakamali, siya ay tumatayo muli at ito ay naging totoo na maging sa kanyang kamalian. Ito ay nagpapalapit lalo sa kanya kay Jesus. Sinasabi na a saint is not a man who never fails. A saint is a man who gets up and goes on again every time he fails or every time he falls. Ang mga pagkakamali ni Pedro at ang kanyang pagkahulog sa hirap na kalalagayan ay mas lalong naging natutuhan niyang mahalin si Jesus all the more. Ang mga mensahe sa kanyang buhay at maging ang talatang ito ay magdudulot nawa sa atin ng patuloy na paalaala. Sa ating mga failures, hindi natatapos ang buhay, maging ang ating pananampalataya. Lagi ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang bumangon muli at hilingin ang kanyang lakas upang ito ay maghatid sa atin sa mas lalong malalim na pagkakakilala sa Diyos at mas malalim na pagmamahal sa Kanya. Tunay na kung ang Diyos ay kasama natin sa bangka, katulad ng Kanyang pagsama sa Kanyang mga alagad, the wildest storm becomes a calm. And with Jesus' presence, He will always save us from sinking. Kaya mga kapatid, uli sa umagang ito, tayo ay pinalalahanan sa ating mga buhay na patuloy na magtitiwala. If we are to choose between faith and doubt, we have to choose faith. Amen.
tumatawag sa paghahandog. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makapakikinig kung walang nangangaral? Kayo ay iniligtas. Kayo ay naniniwala. Kayo ay sinugo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili sa gawain ng pag-aanyaya, pampamayanan at layunin sa ating mga tahanan, kapitbahay at sa buong mundo. Tayo ay manalangin. Maibiging Diyos, kami ay naniniwala na kami ay iyong ililigtas. Kami ay iyong iligtas at kami ay iyong ililigtas. Amin ngayong inaalay ang aming buong buhay bilang buhay na handog ng papuri at pasasalamat. Gamitin mo po kami para ramihin kami kasama ang mga handog na ito upang ipagpatuloy ang pag-anyaya ng buhay sa pamayanan sa lahat ng aming nakakasalamuha. Amen. Samahan mo ako sa paglakad. Kung wala ka, ako'y malilinsan.
tayo ay manalangin. Pinasasalamatan ka muli namin, Diyos na umaakbay at sumasama sa aming paglalakbay sa buhay. Diyos na nagbibigay ng kasiguruhan, na laging kasama namin at nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng aming mga storms in life. Sa mga mahihirap na kalalagayan, Ikaw ay nagsasabing handang tumulong sa ganoong sitwasyon. Salamat aming dakilang Diyos, dahil dito kami ay nasustain ang buhay, napapanatili ang aming buhay dahil Ikaw ay lagi naming kasama. At sa mga pangakong ito ay na aming pinanghahawakan, kami ay naging malakas, naging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Sa mga katotohanan ang aming naririnig, Diyos naming mapagmahal, salamat po. At ito ay nagbibigay sa amin ng patuloy na lakas sa aming pagtahak sa buhay. Aming patuloy na pinasasalamatan ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Higit sa lahat sa mga tagumpay at kalakasan na aming nararanasan sa buong linggo. Salamat sa iyong paglingap sa amin upang kami ay manatiling malakas, nakapagkilos sa araw-araw na mayroong kapanatagan. Pinasasalamatan namin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, maging ng anibersaryo ng kasal. Salamat po sa pagdiriwang ng buhay na kaloob mo sa aming mga kapatid, upang maging sa panahong ito ng mahirap na sitwasyon ay lagi nilang madama ang iyong pangunguna at presensya sa kanilang mga buhay. Dalangin namin na nawa mapanatili ang kalakasan na kanilang taglay mula sa iyo. At ang bigkis ng iyong pagmamahal ang siyang idudulot sa aming mga kapatid upang patuloy nilang maranasan ang kagalakang magtitiwala sa iyo at maglalakad sa paglalakad sa araw-araw sa iyong gabay at pangunguna. Sa umagang ito, aming dakilang Diyos, ay aming hinihiling ang iyong patuloy na kalakasan para sa aming mga kapatid na naroon sa karamdaman. Inaasahan namin, Panginoon, na sa panahong ito nawa ay masumpungan nila lagi ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ang kagalingan na iyong idudulot sa aming mga kapatid. At patuloy kami nagtitiwala na kanila itong matatanggap dahil alam namin na ikaw ang Diyos na matapat, na siyang laging hindi kami pababayaan, iiwanan man. Kung kaya hinihiling namin ang patuloy mong paggabay sa amin sa bawat sandali ng aming mga buhay, higit sa lahat sa aming mga minamahal na patuloy na nagsisikap na maghahanap buhay upang makasumpong ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Kalakasan, kaligtasan, proteksyon nawa po ang iyong pagkaloob sa aming mga mahal sa buhay. Malapit at malayo man. Ito lagi ang nagbibigay sa amin ng kapanatagan habang pinanghahawakan namin ang mga pangako na iyong sinasabi sa banal na kasulatan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at sinasamo sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. And now you have been raised with Christ. Do the work of Christ in the world. Extend a hand to those in need. Speak up for those others would not cast aside. Build bridges of reconciliation. Strengthen bonds of community. And extend the invitation of life
community, and purpose to others, knowing that God who created you and created us, the Christ who redeems us, and the Spirit who empowers us will be with us this day and evermore. Amen. Ang diwa ko'y hindi matatakot. Ang kaaway o langit at lungkot. Ang bitag ng sama ay marupok. Pagkat ang pag-iingat mo'y lubos. Panginoon, kamay ko'y hawakan, ipadamang ako'y inakay. Sa magalaw na takbo ng buhay, ay mahirap kung di ko What a glad day, today's your birthday. Our loving greetings we say. What a glad day, today's your birthday. May God's blessings upon you stay. We are friends join with you in celebrating this day. What a glad day, today's your birthday. May God's blessings upon you stay. May God's blessings upon you stay. sweeter as the years go